Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ang banal na salitang inyong narinig ay hangos sa Biblia, Aklat ng Juan 1:12. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ang oras, mga kabanat, ganap na hong 7:45. The views and opinions expressed on this radio program are those of the announcers, hosts, and guests, and do not necessarily reflect the official policy or position of this station or its management. Bawal ang duwag, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme, kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Hello. Buenos dias, mga ka-vlog, ka-tweet, mga ka-Facebook natin dyan. Mga tugang, aldaw po kita ngunyan ni Miyerkules, Pitsa 22. Pitsa 22 na kita kan bulan na July taong 2026. Mga kabanat, magkiribanan po kita digdi sa laukan programa. Ako po ang regular. Dindong nakakaibanan digdi sa Radyo Banat sa Bicol Broadcasting System, DWLV. Ako po si Benji Rivera at your service, and sa technical, Boss Ariel Camarote, Boss Stephen Fabis. Sa newsroom, mga tugang, si partner Julil. And syempre kay Balantan sa tuyang mga Banat Patrol. And sa mga abangers, Parikoy. Mapili na naman po kita kan saro sa maswerteng papadarantang 500 pesos pang daradagdag. Ano po? Papadaranta sa paagi po kan GCash partner. Ano? O, kaya sa mga legit, mga kabanat, mga tugang, dun po sa mga followers kan Radyo Banat, ini po ang medyo, ano partner, ano ka po dyan, medyo pang ano, pang dagdag sa gastusan partner. Ano po? 500 pesos. Kaya latag lang po kan sa indong mga GCash number. Digdi po sa comment section. Now na! Si Benji Rivera. Radyo Banat. Oy, kasubanggi may messenger po ako. May message po ako sa messenger sa rong taga Bilaor. Taga Bilaor, kababayan mo. Pigko-confirm ko kung siya ito saka kung ito ang tamang GCash number niya. No? Hanggang kung yan nagre-reply. Paki-check po din ng messenger, partner messenger. Tabago po kami nag-GCash. Do-double check kan nasa kuyang para GCash. Garo habo niya din 500 petot. Dikit na panggaragastos sali po digdi sa programang Radyo Banat. Ano po? Mahal ang barakalo niya di ba? Si mga kabanat, latag lang po kan sa inyong GCash number, digdi po sa comment section, ngunyan po. And dapat naka-like, share, follow, digdi po sa mga post, sa mga post kan na Radyo Banat. Dumanta po hahanapon ang maswerteng tinatawanan po din 500 pesos. Dagdag pang gastos.
And mga tugang, dapat igwa ka mong sharer badge partner o kaya yung top fan badge partner o kaya follower badge. Yan ang saro sa mga hinahanap ko pare ko mapagalyi magparahanap kan sa tong mga papaganahon yi. Ang apo dyan is legit na kabanat. Kaya kasubanggi partner, pigano ko mga 9:30 siguro yun, pig PM ko po, yung sarong napili ko. Kaya lang, day pa po siya na-confirm kung yun po ang name niya sa GCash number. Ano po? Arog bagay yan, Ken? Okay, sige. Standby lang po mga kabanat ha, Taaratsan, ma-link broadcast kita sa satuyang mga sister station at ma-i-interview ko dyan si Governor. Sana makontak tulos kan satuyang mga sister station. Hindi pong si Governor gulpi po kitang mga iahapot, parikoy. Okay, standby lang mga tugang. And si mga Banat Patrol, kung igwap ka mong mga reports, ilaog na yan, Taaratsan, ma-interview kita ki Governor El Rey. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Okay, mga Dabarkad, sa latag lang kan sa inyo po mga GCash number, digdi po sa comment section. Digdi sa programa partner, sa baba. Kaya congrats duman sa napili ta kasubanggi, pero i-confirm mo na pangaran mo to ha. Paki-check kan sa inyo pong mga messenger. Oras mga tugang is 7:51. Ipadagos na mga kabanat itong nabitintang issue kasugma partner, yung Naga City Convention Center partner. Yung pong paliwanag ni Congressman Nelson Legacion na hanggang ganyan po is hinahalat po kang publiko. Para ma-brief ang taong bayan kung ano na ang update, mga kabanat. Dyan po sa Naga City Convention Center. Sa nakuata pa pong mga informasyon, kung totoo na nagastos na po, na iluwas na po si budget, saan po ginamit, kan nakagipong administrasyon administrasyon ni Legasyon. Kung day pa man po na-release, ano po ang naging rason? Nabitin o day po nadagos ang nasabing Naga City Convention Center. Hinahapot na lang po kani si Congressman Nelson, dawa mag-post na lang po siya. Dyan po sa iyang Facebook account, mayo ba po siyang mayo siyang radyo ngunyan. O kaya pwede man mag-text na lang si Congressman Nelson partner sa to, digdi sa Radyo Banat, kung ano po ang sa iyang paliwanag sa Naga City Convention Center. At ang bareta ko, sarado sa iyang istasyon. Buhay nga naman partner, buhay nga naman. Kay Puan po inig-simbagon na mga tugang ni Congressman Legacion. At may nahilig po akong sarong dokumento kasubanggi. May nahilig po ako mga tugang sarong dokumento. Hinahalat ko po nga sabi ko, taonan akong kopya. Medyo nakakaagduman, nabasa ko partner. Mabubugtak sa alanganin ka ni si Congressman. Mga tugang, kita gusto ko lang po ipaabot sa mga kababayan kung papaano, anong nangyari, tayang ipinagmamalaki niya kay itong Naga City Convention Center na ang target partner, 600 million. 600 million pesos, mga Dabarkads, ang proposed budget
Ano nang status ngunyan? Ano po? Sa ngunyan po, dahil pa man po nagpuol si construction, sabi po nga ni baga mga kabanat, kan magdigdi po si Secretary Vince Dizon, nakaulay po ni Mayor Lady. Yes, nakabot na po ini kay Secretary Vince, ining Naga City Convention Center. Kaya gulping mga Arab si Mayor Lady Robredo na mga project kay to ni dating alkalde Nelson Ligacion kung ano po ang nangyari. Gulping Arab po si Mayor Lady, kaya dahil lang po nagpaparagirong si Mayor Lady. O tamala, ini po palang pagbisita ni Secretary Vince kan February, partner. Nag-ulay pala sinda, digdi po sa sa Naga City Convention Center, saro po sa napag-ulayan ni Dayan. Ang sabi Junelli Secretary Vince, ano pala po Dayan, puro study, feasibility study para sa convention center na yan. And iyon po ang DPWH, kay po anda po din dakulang pondo, national funding, para matapos yan worth 600 million pesos na convention center. Ano po? Yan. Kaya baga si mga taga-Naga, nagparaasa po dyan sa Naga City Convention Center na yan. Kasi tuga kay ito ni Congressman Ligacion, madara ngaya yan ng income sa syudad. Kaya dapat ngaya mag-release ang lokal nin 100 billion para mapuulan tala mga tugang. Isipon po nito 100 billion pesos. Hain na po ito. Ano po ang pinaggastusan kan 100 billion pesos kan syudad ni Naga, hanggang kunyan, pag dumanbi, gabos duot ang nahiligbi, mayo lamang po din na kung ano pang structure ang naabutan taduman. Kung na-release po ang 100 billion mga kabanat, saan ginastos ang 100 billion mga tugang? Kung na-release man po kan panahon ng ligasyon, saan po nagamit? Ano po? Kaya open po ang sa tuyang programa. Kung mag-post man po si Congressman Ligacion dyan sa iyang account, babasound ta. Ano po? Babasound ta yan. Kung ang Jess Robredo na lang po kuta mga tugang, hindi para sa kula partner kung tama ang nadangog ko kan nakaaging simana sa sarong opisyal kang Naga City, sabi niya partner, kung ang Jess M. Robredo Coliseum na lang kuta gaya ang pinaayos ni Ligacion, dahil pa kuta naggastusan din 100 billion. Sobra pa kaya ang 100 billion kung gagastusan sa Jess M. Robredo Coliseum. May tama man. Hilingon po nito ang kamugtakan kan Jess M. Robredo Coliseum. Pwede dyan na gibon ang mga event. Pwede po gibon dyan ang mga darakulang concert. Harani pa po sa sentro. O yaon pa po sa sentro mga tugang. Kaya naisipan po ni Congressman Ligacion na daron po duman sa harayon na lugar, Malaboy, masakit. Kung mayo ka partner kutsi, mayo kang service, may okasyon duman, halimbawa, masakit po makaabot duman. Ito pong dagang ito is tig-donate ni Boy Aman. Kaya data Arab ko na pong urulay din na mga kabanat, bahala naman sila. Kaya ang sabi kan mga opisyal, kaning sarong opisyal na nakaulay ko, kung si Mayor Kuta Gaya, si Congressman, ang Jess M. Robredo ang pinaayos niya, day kita magagastusan din 100 billion pesos. Si Benji Rivera, Radyo Bana. And syempre, pogi siya kay Mayor Lady. Pogi siya kay Mayor Lady Robredo. Ang Jess M. Robredo Coliseum is pinaayos niya.
Saro yan sa saro po yan sa ikina pungot dili ni. Ligi ngayon ni si ligasyon. Dahil lamang nga inasikaso ining civic center, dahil lamang nga inayos ining J.S.M. Robredo Coliseum. Maaraman ta kaya nagpara pabugtak kung ano-ano. O yan. Aram na po pala niya ni Mayor Lady and kinonfirm man po ni Secretary Vince Dizon kan DPWH Makatugang na yang Coliseum na yan mayo pa man po talaga din dakulang pondo kaya day po nadagos. Ang hapot, hain na po si mga panuga kay itong mga senador na sinabi ni Ligasyong Keito, igwa na pong paabot sa iya din suporta finansyal dyan sa ano na yan, sa Coliseum na yan Makatugang. Pero ang hinahanap na ko dyan, ano po ang nangyari duman sa 100 billion pesos na initial fund kan syudad para dyan sa Coliseum na yan Makatugang. Ano? Pambihira man yan, partner? 100 billion pesos, gabos na study. Si Cab Benji Rivera, Radyo Bana. Sabi kaya ni Senador Cynthia Villar, puro kayo study, puro kayo gastos, wala naman resulta. Ha? Sabi ni Cynthia Villar. Si Cab Benji Rivera, Radyo Bana. Naghahapot lang kami, Congressman, ha? Naghahapot lang po kami. Baka pabanatan mo naman ako duman sa trollindong si Nico Perez. Si Cab Benji Rivera, Radyo Bana. Kung sa bagay pala niya, nag-change account na pala. Mayo na pala si account ni Nico Perez. Nag-change account lang. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Oras 8:01, mabuelta po ang Radyo Banat. Standby. Si Cab Benji Rivera, Radyo Bana. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay, Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Kikinggan, Radyo Banat Extreme. Ang oras Makatugang, eksakto ng 8 minutes, makalipas ang alas 8, Pompiang. Si Cab Benji Rivera, Radyo Bana. Aberta, kung nasa linya na si Tito Boyet? Lapudala rin do? At kung anong... Ay, standby Tito Boyet, kinukontak ka na sa tuyang technician. Kung anong kumunang report ni partner at hinahalat na mga kabanat yung linya ka na sa tuya pong mga sister station at ma-interview kita ko dyan kay Governor partner. Ano po? Standby lang mga Dabarkads. Ano? Oy, may mga naglatag na kansaid ng mga GCash. Ano po? Igwang mga badge. Yun, may mga badge partner. Mas bintahi kapag igwa po kamong badge. Digdi po sa Radyo Banat. At syempre, iyo po ang priority
akan nasa tuya pong programa. BBS Banat Patrol! Okay, Tito Boyet, go, go, go! Salamat Kabigi Marina pagkaaga sa pagkikipag-ulay ta sa opisyal na tagapagtaram kan Naga City Police Office na si Colonel Elmer Azores na kumpirmar ta na nasaan na tanan, isang tapanan ang kasong robbery with homicide laban sa sarong sa 28 anyos na soltero na taga-Duman sa San Cirilo, Pasakaw, Camarines Sur. Para po sa mga parantabay, ining 28 anyos na ini ang suspect sa paglupig at silang pagkagadaan sa sarong maestra diyan sa barangay Pakul. Kung kaya siya nadako pa tabi kabindi huli sa kuakan na CCTV duman sa iyang takyag. Si ano yan Duman si legit na CCTV yan. Tang CCTV Oo. bagaw yan sa barangay, si mga chismosa. Kuya to, naiiba man ito. Gabus na hiro mo pati sa PR, ang, mga CCTV sa barangay. Sa mga hinahanap kan mga investigador kapag may nangyayaring harabunan, krimen sa barangay, sa sarong lugar, ang CCTV partner. Oo. Minsan, ang mga chismosa, o si Segaya din Oo. mga parabol, mga adik-adik, yan. Suspect agad yan. Ano po? May mga kaibahan po pating pag-tiwi-tiwi ngayon. Dahil kung aram yan. Pero nahinging duman sa investigador. Baga ngayon nagtira. Natukdo, gilagamit Natuk- Nguso. pag tukdo nguso, uto po ngayon, Nguso. ngudoy. Oo. Kaya tapos pag hinapot mo, ay dahil ako nag-aaram ko yan. Mayaw kong aram yan. Kaya mga original na dialogue kan mga CCTV nga chismosa sa barangay. Nasabit nga suspect natakop naman sa San Cirilo kasi nabawi ang sayang mga hinarabunan, ATM, cellphone, laptop, pitaka, as in iba pang gamit na pagkisandirikan biktima. Kaya yan ang pinakalitis kaya nasa matala po ng robbery with homicide, as in follow up kan sinabit ang kaso ang mga autoridad nagpapalo pa. Kung, Yung yung sarong suspect pa at large. At large. Oho. At large ang sarong pa sa suspect pero kuya na ito. Dahil maghahaloy muli sa higos. Medyo controversial yung baritang ini. Pwedeng sambit ng suspetsado. Sa iba pang Pero partner, bistado na kan mga kasi sinabi na kayo itong 2 weeks na. suspect. Bistado na po. 2 weeks na. Oho. Mayo kang pangaran kung siyempre, tagasain? mayo pang sasabing pangaran ang mga autoridad badya ngayon magala ang sinambut ng investigasyon. Kaya irespeto tama Dawa alias halimbawa Yitbu, mayo, wala. Mayo tinatao na investigador. Ang mga ang mga reporter perming araw kayan na hinahanap pa ang isang suspect na may pangalang Yetbu, o yung baga. Nanginginutan na. Nanginginutan na yung iba. Kaya irespeto ta ang request kan investigador na dahil mo lang magtaram laban duman sa ni magtao ni nga kadiit na clue igdi sa pighahanap na suspect kung iguang kaibanan ang lalaking ini na na-arestar kan mga autoridad. Mientras tanto sa iba pa na barita tabi di sa Salvacion Baybay Calabanga, shout out sa mga scorer ni Boy. 31 anyos ini. Nakalawit na po siya. Yan ka naman shout out mo na yan ni Kadakol na nag-text ako partner na sabi daw kaya si Tito Buyit na permi kang i-update sa mga darakupang kang PNP. Baka kaya si Bistado ko nadakop na partner. Mabuyo pang magpasirin sa lugar. Kaya bakit may nag-aabang pa duman na intel, mabisto. Kaya shout out
duman sa Salvacion Baybay, Calabanga. Arestado na po si Boy. Kasubanggi alas 7, medya ng pagkabangi sa runga ginibong bypass na operasyon. As in, siring kan dati, 500 pesos na kantidad kan na subunga na bakal, kan karapkapan si Yob, Boy, duwa pang sasye, kan pinagtutubulang siya mo, na kumpiskar hindi kan mga autoridad. Kaya para naman sa mga scorer ni Boy, mayo na po, hanap naman kamo ng ibang source na makukuha na itong kung medyo ginigiyang-giyangan na kamo, hanap na lang, magtagapot-tapot sa mabulo, kaya ako dyan, medyo na pa nakakalawit. May interesan to sa iba pang barita. Paabutan talaw ni pag-umaw si Bukal Pul Manaog. Rapado Manaog. Nagkahilingan na kamo ni Bukal? Nagkahilingan na kami. Nagkahilingan na kami. Ang sabi niya ngayon ang gabos ngayang barangay captain, mga punong barangay sa 3rd District. Tig sararo ngayon sa kuya ng Stanpan. Matindi si Pul, 198 punong barangay. Kinapitan na ni Paul para makapag-deliver ng Stanpan sa barangay. Ngayon dapat iuli dapat nga sa barangay. Mari si Paul Manaog, galante. Ever since partner, nabisto ko yan si Bukal Paul Manaog, talagang medyo garagalante yung tao na yan, pare ko Oo, galante talaga yan. Pero puwintahon mo na lang na 198 times kumpirang kantidad kan Stanpan. Yan ang binutasan na kapital ni Bukal Pul Manaog. Dahil nalulula sa gastusan. Ang makakalaban ni Bukal, sige sa lang bisita sa mga gadan, mayo man. Oo. Sige sa lang abrasa, tapik-tapik. Tinataymingan si mga bilar, yung mga maduman pati mismo partner, pag matao, pag kulang ang tao, dahil man na duman ining si Boy Gadan, si Sito, si Lito Miranda. Kuya, ito kaya, higos ang advance party. Mag-dialer nga ka mo magluwas nga sa auto, masdan nga nindo kung matao na. Tapos nga, i-text nga ako nindo, tama ako, ma-aparisir na dyan. Maarabrasa na nga ako, ma-tapik-tapik, yan, gibukan na makakalaban ni board member Manaog. Kung yung sinasabing alalay ni Mayor, ni Congressman Ligacion Yet, ang makakalaban. Tapos si Lito Miranda baga, yan? Ang apod sa iya itong pakyawan, kontraktor man baga yan, gusto man magparakuro kontrata digdi kay Congressman Ligacion, kaya sige man napasikat partner. Kaya pala sige ang galap. Oo, kaya lang ang problema ko yan ni Lito Miranda ni Boy Gadan. Pag nag-aabot sa mga bilaran partner, mayo lamang winawalat. Maski dulce. Mayo lamang ito bagang sinasabing paggargastos. Yun. Yan nga tabang ko sa may gadan nga, magsurusup nga ka muling dulce, mag-ilom nga ka muling palamig. Harayo kibukal Paul, harayo partner. Harayo kaya ko yan, masaring pagtindog ni board member Manaog. Uli sa kwintahon mo na lang kantidad ka na sa runga Stanpan sa 198 na punong barangay na tatawan niya. Mayo dyan papalusyon, maski itong nagkukurukontra sa iya. Kuyan, tawan. Tangaling mayong masabi, baad nga punan pa yan kan mga iri-intriga. Kami nga dahil natawan. Pero nga kamo, UX, kaya ang kagadan lang ni Bukal Manaog, dahil pag-uli. Dyan lang sa barangay hall para maging maayahay man ang pagtrabaho kan mga barangay workers dyan sa ilang mga intirong ko yan partner kapitan 198 sentiro yan na 3rd district. Nag-iisip pa si board member Manaog kung ano pa ang isusunod na ipapano sa mga barangay. Pwedeng aircon naman sa sunod. Aircon. Pwede. Pwede aircon. Bagaman na laptop.
Pwede, yan ang pag, pwede. laptop ta saro mga sa importanteng gamit sa mga sekretary. Oho. Kung nagsisisyon, kung nagigibuning ning mga kasuratan, mga dokumento din sa barangay, kahit one ang laptop talay naman uso ang makinilya. Tibad mapasala si board member man o itao makinilya dahil naman uso yan nun. Laptop na. Oh. Kung si dating kalaban ni Bukal Pulmanaog partner, may, ano to, sisito na kalaban ni dating Bukal, yung bistadong may ataman na dwindi. Oh, itong nga may ataman pang dwindi, dahil nag-ubra ki Bukal. Dahil na kasi rito agimat kag Ito talaga kinakatakutan to na kapag ito nang nakalaban mo partner, pambihira, may ataman na dwindi. Dahil nag-ubra ki Bukal to. Imbis kaya na magtaon ng mga araw kaya na bagay, pigahanapin dito, kinatalbungan ka ng mga kayamanan. Oh, ginto, di Yamashita. Ginto, doon man siya nakakonsentrate, kaya nalilingawan niya ang pangangaipo, legit na pangangaipo kan mga taga-barangay. Nag-concentrate naman sa paghanap ng mga Yamashita treasure. Hanggang ngunyan, dawa pustisong ngipon na ginto, bayong naku. Igual man na mga brunsi alin dyan sa wire, sa mga sinurulo. Mga brunsi. Nahirak ayan man daw kung duman Tito Buyit, nagkasaragra na si Daga, si Harong, nagkautang-utang sa pag-ibig, sa is gabos na utangan. Nakautang. Pero na daw maubos ang linding. Linding. Pati si girlfriend, pwede isasagra na. Sakripisyo na kung na kaya. Medyo mo yan ka kaya. Sakripisyo takan mo na ngayon. Medyo tagilid ngayon laban. Okay. Kaya kung dahil na kadulag itong girlfriend, pwede may sangra. O yan sa benta ka daw, may nakiulay kaya sa Tito Buyit, ini habok kukutang pansin nun ining isyong iniyit. Inibagang istasyon na, sarong radio station digdi sa Naga City, kalat na sa media, bako social media sa mga medyang arong sa to, naipasara pala ining radyo gwapito ni Joe Sabal, pinasarakan network, garo day bako po ning chismis, kaya pakihilig daw Tito Buyit, garo pinadlak na kami sa diri, ha? May nakaulay akong mga dating reporter. Ang sabi sa kuya, kansaro pa bagang simana ngayon. Ha? Kansaro pa na ngayon simana. 1 week na yan? Oo. So, confirm. Paano nga ako? Sa ilan niya ako ang ganap mo. Mayo nga ni ngayang ganap. Naghanap man nga kami. Sa sarong semana na bagang kaya kaming nakaka-report. So, confirm pala yan na ining radio station ni Joe Sabal, Kabalang, mayong problema sa transmitter sa kuryente, kundi pinasara mismo kan ng network, garo may problema sa remittance. Yung ang sabi, pero pig-confirmar tan sa kuya nakaulay, mga reporter din sa sinambit ng istasyon na allows na talaga, sarado na. Talaga, ha? Sa ron simana na ang natatagi. Kaya, yan kaya pala ang confirmation sa kuya. Kaya pala nagpadara ng mensaheng malipat na adig ni partner. Ito pati mga jaguar din sa likod nagnaralas ay. Anya ko malipat magaigdi. Di man nga pwede. Pati si mga jaguar. Pati si mga Dabarkens sa likod kontra. Kontra. Di man nga pwede. Kaya yan ang pinaka-latest. Kumpirmado na. So, confirm pala confirm na. Duwa ang napot ko na natin nagtatrabaho sa iya. Alam niyan talagang kumpirmado na po na sarado na. Pati na ito nga sarong angkor na kaulay ko sudma yan sa Graceland. Sarong sumana na baga nga akong lead. Ano na akong nangyari? Lead nga kaya dahil ko nag-aarap ka nangyari siya. Kaya yan. Dahil lamang na sagot ni boss niya na congressman na kahagad-tabang lamang ang barita ko partner is malaki. Almost 1.6 man lang daw po ang atraso sa network.
Daradakula yan. Naku, kayang-kaya yan ni congressman niya. Kayang-kaya ni boss niya. Oh, yung baga. Sa kata ko na buong magbutas. Oh, igwa siyang boss sa partido. Oh, igwa siyang boss di sa 3rd district. Oh. Ano ta? Sino naman ng 1.6 million na yung partner? Ha? Pero hararom ang urulay nila dyan. Kaya Hindi ba daw si pangribit na sulbok ni Kabalang? Ay, di ko aram yan. Di ko aram kung ano ang nangyari dyan sa remittance. Kasi sino naman? Remittance na yan. Gulpi yun siyang komersyal, gulpi yun siyang mga amigong matabang sa iya. Ano talagtugot siyang ipasarayan? Kasi sino Pero naman? mabugtak na ng iba. Ha? Mabugtak na ng Bayo iba. naman kitang siyempre, ma-broadcast yan. Ako kali, sabihan ako kan sa kuyang amigo Kasubanggi, Sindapalan ang sister station yet. Oh, Gusto ko sabihin, hindi pala na istasyon dyan sa diversion, igwa pala dyan sister station. O yan, arat siya lang yao na si Governor. Nasa linya na tabi. Okay. Pabiluntang sa tuyang gobernador. Subuyot pala rin. Okay, babalo sa imo, partner. BBS Banat Patrol. Abala-bala mga tugang, malive po kita ko dyan sa tuyang interview kay Governor, kay bala na sa tuyang mga sister station. Ining recognition na inikan RPMD, kanakaging taon, top-performing governor tayo sa Bicol. Nasarong na talaga, nakulang honra at recognition. Ngunyan sa buong bansa na. So, malaking bagay yan na ini-inspirasyon na lalo pa tayo magikos, magsipag, magpursige sa mga programa, serbisyo na talagang namamatian ka ng mga tao. Salamat sa RPMD at sa Gabos na patuloy na nagsusuporta sa tuyang mga programa. Saan po nindo na lalo pa nating dadagdagan na papadakulaan nining mga serbisyong kapwerte. Nagpapatuloy, Gobernador, na ini po ang nahihiling na sitwasyon sa probinsya kan Camarines Sur sa liderato mo. Na-appreciate kan mga tao, although talagang dahil kita maglaom ng appreciation sa mga kritiko sa mga kalaban sa politika. Ay importante, ipinapahiling kan Sorbing Ideo na epektibo ka mo sa pagtaon ng serbisyo sa mga taga-Camarines Sur. Tama ka dyan. Hindi na natin maiwasan yung mga kritiko dahil sila mayang napapahiling. No? Yes. So kung ang mga kritiko kalaban ka sa politika, mayong naigibong maray, mayong hindi kayang tapatan, sinda nag-araraot sana. But kita, di man kita nagpapa-apekto sa mga yan, dahil lalo pa nga ni kitang naghihigos po sige. Kada aldaw naglilibot, kada aldaw nagtataon ng serbisyo, kadakol kita mga programang maasahan sa mga masunod na simana, bulan, taon, na nahihiling man nindo sa Facebook ko, sa ibang mga social media accounts, kan province. So ano yan, padagos lang kita June, padagos lang kita sa mga maray na programa. Ito yung honra na ini, dahil kayang bakalon ini. No? So talagang grabe ang ang inspirasyon para sa probinsya. Kasama na rin po ang mga ating mga kasama sa Provincial Government of Camarines Sur na kada aldaw nagtataon ng maray na serbisyo. Salamat. Okay. Governor, iikot tayo ng probinsya. Partido mo na kita. Na culture shock ang mga taga-Tigaon Kamsur, huli kan, sabi kan si mga taga-Tigaon, pwede man parang kaya. And naugbasin na, na-feel ninda kung gurano magtaoning importansya ang gobyerno provincial na never nindang na-experience sa mga politiko, lalo na po sa mga Fentimilla dyan sa Partido Area Governor. Kasugba, nagkagawa ng opening, although pig-ulang si Venue, pero Dagos, si Governor's Cup Basketball Tournament sa Tigaon Kamsur, Governor. Well, talagang ginigibo na natin ito sa iba't ibang banwaan at finally, nagkaigwa kita ng mga maray na organisasyon, maray na tao kaibanan dyan sa Tigaon, yaon ng Timon Tigaon, haloy na nagtatabang sa Villafuerte, kabanang taon niya ng Pamilya Lelis, Vice Mayor Lelis, Kagawad Lelis, na pagdumaan ko na culture shock talagang nabigla sila dun sa event na basketball sana. Sabi nila, first time na nangyari yan sa Tigaon na arog kaya, 68 teams. Dahil pala ginigibo yan sa Tigaon ng munisipyo, ng congressman dyan. Ang hurin nagpa-basketball garod dyan is yung panahon ni Mayor Elmo Bombasi pa na dahil man talaga ginigibo ng pamilya Fentimilla. So talagang na-culture sa pwede pala mangyari. Maugmaan tao. Asahan pa nindo? Bako na sa Tigawan. Haling nga niya akong Lagunoy. Yes, sabay sa Ligat. Baman, Lagunoy.
Galing man kami sa Goa. So, tuloy-tuloy yan sa enterong probinsya. But sa partido talaga na hiling nila na maraming mga aktibidades nangyari sa ibang distrito na dahil ginigibon ng mga local officials dyan. No? So, binigyan natin libreng uniforme, maganda ang price. Asahan nila, mas grabe. Kung titignan mo yung August 11 na lineup natin, Skostakli at Flo G. Sabi nga ng mga taga-tigaan, dati ang mga taga-tigaan pupunta sa ibang banwaan para magdalan ngunyan. Mga taga-ibang banwaan na magduduman sa Tigaon. Sigurado niyan, expected jump pack crowd yan. Kasi maski mga taga-Naga, Iriga, Ocampo, Goa, magduduman dyan. At apwera dyan dun sa August 11 na Governor's Night, meron tayong yung Miss Tigaon, very successful din. At napaplano rin kami sa August 9, yung Youth Night. No? So, 3 days na event yan na ginigibo na yun sa ibang banwaan at ngunyan, pwede pala mangyari sa Banuan Kantikaon. At nakakalungkot lang, pag may mga araw tayong event, ay inuulang pa. Gaya sa basketball, mapaparepair da. May nagpadarangani sa kuya ng video, mayaman repair, nagpadala ng scaffolding, mayaman tao. Talagang panghaharas lang ng pamilya Pentibella. Gusto ko nga dahil nung datawan niya ng permit dyan sa August 11 para lalong maanggot ang tao sa Inde. Okay. So, maghanap na naman ng estilo yan, tangaling dahil madagos yan. Kasi din hindi kayang tapatan. Okay. At least may nagsalo na venue, yung isang public, private school. Shepherdville Governor sa Tigaon. Maganda nga, napaganda pa dahil at least ang Shepherdville nag-support yung administration. Pasalamat tayo dyan kay Pastor Paul at sa gabos na faculty na nag-support sila. No? Sila mismo nag-volunteer na magtabak. Kasi sportsman iba kung politika. Diba? So, kung political event, ibang urula yan. Pero kung sports event, nag-abos man na pwede mag-participar. Nag-support man ng private sector din sa Shepherd. So maganda naman, lalo na paganda pa. Okay, sabi ka ni Kagawad Lilis, out of 33 barangays ng Tigaon, 2 lang ang walang participant o entry sa Governor's Cup, Governor. Ibig sabihin, natuwa yung mga youth sa basketball dyan sa Tigaon. Walang politika, walang kulay. Totoo naman, mahilig naman talaga ang mga taga-Kamsur, mga Pilipino dyan sa basketball. Kung titignan mo, maski nga ni Aguila Cup, tinitignan ko yung live stream, ang daming nanonood. No? So, maski nga ni, school day yan, nag-attend pa yung mga bata. So, talaga, mahilig sa ang taga-Kamsur sa sports, basketball. Nakita mo naman yung pag-anduyog kan mga taga-Bicol sa Kamsur Express, no? So, talaga, mahilig at supportahan talaga natin yan. At may libangan ng tao imbis na nalululong sila sa droga, kung ano-ano dyan. Okay, tama. Kasama ko si Maiko, si Benny, si Benji, mamaya. Pero ito na lang sa akin, Governor. Punta naman tayo ng Karamuan. Kahapon nakausap namin si Mr. Joseph Undis, ang focal person ng Governor Mariano Villafuerte Community College. Na-update tayo ng mga community college sa Kamsur, sa Pasakaw, mag-o-open na. Kaya lang, yung sa Karamuan, sinasabi naman ni Mr. White Elephant, Bukag, na White Elephant daw yun, na GMBCC sa Karamuan. Binigyan linaw yan kahapon ni Mr. Undis, Governor, kompleto na sa CHED para sa pagbigay ng edukasyon sa mga taga-Karamuan. Alam mo yung mga style ni Arnie, mga White Elephant. Siya ang White Elephant. Kasi una-una ako, siya baga ang hilingon mo yung lalaogon niya, kamugtakan niya. Inot. Ikadua, gusto ko lang sabihin sa congressman dyan, sabi niya White Elephant na yung Karamuan. Di man tinatawan niya ng permit ng mayor haloy na panahon. Ayun. Yung sa Goa Hospital, hindi tinatawan ng permit. Ngunyan sa tuya ng mayor, magpupuo na po ang dyan, ang upgrading, ang operation yan. Sigurado mag-ooperate na yan, no? May equipahe na nga bumili na kami 50 million. Sila nag-uulang kaya sa Goa dahil na tinatawan ng permit, nagsulat pa yung dating mayor pa na binabawi. Ito naman si Arnie, nag-file na naman ng bill na nagpapatayo ng hospital sa ibang lugar na Goa. Sabi naman ng DOH, ba't ka magpapatayo? Meron na. So, taram lang yan. Ang pag-uralayan ang White Elephant. Ako pa naglilibot ako, meron diyang housing program sa Tigaon. Ang dami-daming bahay na hiling ko. Ilang daang bahay dyan. Walang, yan ang White Elephant, walang mga nakatira. Nabaritaan na ba nindo yan? Haloy na panahon na housing program dyan. Yan ang White Elephant, walang nakatira.
yung mga PDA, water system ng Siroma, iba't ibang banwaan, inutang sa PDA, bilyon na ang utang plus interest, nagbabayad ang bawat Pilipino, kasama tayo dyan, hindi lang taga-Kamsur, hindi lang partido, hindi nag-ooperate. Water system, housing program sa Tigaon, yan ang mga white elephant. So, bago siya magturo, apat ang nakadaliri nakatukot para sa kanya. Nag-akasabaga siya ng land grabbing sa akin sa Siroma. Sabi niya, magkakaroon ng hearing. Natapos na lang ang Congress, wala. Sa sunod na pag-resume ng Congress, magkakahiring. Wala na naman eh. Siya puro taramsa na. Angon yan, land grabbing may titulo. O ganyan, mataninong nabaga sa Siroma. Yung mga ginamit ng mga panraot sa kuya, tapos kaulay ko na sinabi ginamit lang. Siya ang land grabbing na ganyan nasisimbag, yung land grabbing ng pamilya Quintebella sa simbahan kan Sangay. So, sila ang nagluluwas na land grabber, sila ang nagluluwas. Dahil ang sagkot mo niyan, di nasisimbag. Sila ang nagluluwas na kadakol white elephant. Korupsyon, nako, grabe ang korupsyon sa mga DPWH project sa Sangay, sa Tigaon, Laconoy, San Jose, Caramoan, Goa. Yan ang korupsyon na din yung sinisimbag. So, ang kadakol na land grabber, sisay nagpag-ibo, pamilya Quintebella. Sisay ang mga white elephant, pamilya Quintebella, corruption substandard, partido district, sisay ang congressman Quintebella. So, sinda po ang maraming problema. Kung titignan mo ang rating nila, ang tao, di na nagtutubod sa inda. Ngunyan, talagang haloy pa eleksyon, pero nagluluwas na talaga ang mga tunay na kolor, tunay na mga anomalya dyan. So, ang ginigibo lang nila, hindi sa simbagon at ayusin yung mga problema nila, naghahanap ng kung ano-ano mga issue laban sa kuya, na dayaman na nag-aasir kasi ako nga ni, top governor nga ni ako, siya nga ni, dahil nga ni siya top congressman. So, alam ko yun, ako nagpapasalamat sa mahal na Diyos na maraming mga recognition award na nag-aabot para sa recognize sa kuya mga F-square. So, siya, put ko lang sa Indopadi, meron na bang award ang na-Army? Siguro ang simbagon niya, magpondo na muna siya sa pagkasino. Kasi ang dami na nagtitext kung saan siya nagkakasino. Kada simana nagkakasino siya. Nahihiling siya ng mga Bicolanong mga nasa kasino. Nagtitext sa kuya o nayaan na naman si Congressman Army. O hapotunta, ining simana nasan si Army? Kanating simana, perang simana na din, nagpupuli. Diba? O hapotunin do, tingnan nindo. Ako, kada daw, libot. Siya nasa siya. Nasa kasino. Yan ang simbago niya. Ngunyan, milyon ang pinapatalo sa kasino, halos sa inang kwarta. O yan ang simbago niya. May man siyang hanap buhay. May man siyang negosyo. So, yan ang simbago niya. Diba? Congressman na pirming nasa kasino. Sa bagay, si Arnie kasi Nepo Baby niyo. Gobernador, kasama ko si Maiko Garcia. May katanungan, Maiko? Yeah, good morning, Governor Elris. Maiko Garcia po. Morning, Maiko. Can you give us a context po or reaction dito sa resolution na i-file na final na Sangguniang Panlalawigan na approve na authorizing po sa provincial government na mag-file ng case sa mga radio station o news outlets na nagbigay ng misinformation regarding sa disposition of white place sa Siroma, Camarines po? Well, salamat na hinatpat mo yan. Kasi kami, legal kami. Nagpalawas ang mga radio network, gaya ng NX, yung asintado na balita ko, sirado na dahil nagbabayad ng utang, nagbabayad ng pasweldo, mga stapador. Kilala ko man yan, si Diyosa kasi Moody, pareho man yung mangluloko. Tistigo kami. Aram hindi yan. Dining na naloko ang allied. Yun, pinasirasinda. So, kahit na anong itaram ni Yancy Osobal na mga kung ano-anong pampapogi niya, o nagluwas mo niyan, siya nga din nagpapasildo, siya nga din nagbabayad ng monthly na black time, more than 1 year. Maski nga yung amigo niya na close sa iya, nag-text sa kuya. Ang pangalan, Russell. Si Russell. Si Russell Rosero. Ito nga ni Bistado yan. Nag-text sa kuya. Nag-text sa kuya sa Viber na ipapasira na yung session nila at yung utang. Nakasabi ko si Saybay, hindi ko nga ni Bistado.
Okay. Tapos delete. Pero nagpa-attach. So, para sa kuya lang, yan, NX na yan, nakasuhan na natin yan, nagana na baga ang province. Anong pinalabas ng NX card ko, bangkarote na daang probinsya, at aday na nagpapasweldo. So, kinasuhan natin, gana na baga ang province. Di nga ni sila nagbabayad, kaya nga ipa-follow up namin yan, kasi may decision na. Ngunyan, anong pinalawas Sinda? May problema na abogado, Attorney Tribunio, nakakasuhan rin namin yan ng disbarment. Abogado, kung ano-anong kinakalat. Anong kinalat? Illegal ang paghakot ng white clay dyan sa property ni APCC, yung Ana Marie. Illegal daw. Tapos pinangaranan pa si Luigi na siya nagtaon ng permit. Inot sa Gabos, nagsurat na po as early as February 2025 ang DNR, NGB, na i-dispose na yung 30,000 cubic meter na white clay na illegally extracted ni Ana Marie. Ito lang linawin natin po. Ang mina sa ilalim ng daga, ang may sadiri kayan gobyerno. So kahit ikaw may sadiri kang daga, June, Maiko, ikaw may-ari ng property. Okay. Pero yung sa ilalim yan, gobyerno may-ari. So nag-illegally extract yan si Ana Marie na walang permit, nag-illegally extract siya sa isang lugar na wala siyang permit, at kung meron isang lugar na binigyan siya ng permit pero ang in-extract niya iba. So, nag-imbisiga ang DNR, sinabi illegal yan. Sinabi i-dispose yan. Kasi kung hindi mo i-dispose yan, gabundok na white clay, pag nag-uran, baka mag-cause yan ng problema, landslide or alam mo yan, hazard yan. So, ang ginawa ng gobyerno, biniding yan, may nanalo. So, nung biniding na, siyempre, kailangan i-dispose na yan. Anong ginigibo nila? Hinaharang nila yung private property, ganyan. Ngunyan, simple man lang, abogado si Tribunio. Kaya nga papailan namin bakit niya sinasabing illegal? Kung sinasabi man niyang illegal, hindi dapat may court order na sinasabing, huwag niyong hakutin yan. Tama? Wala naman siyang court order, wala siyang injunction, wala siyang TRO. Tapos sasabihin niya illegal. Paano naging illegal? Na bidding, may DNR. Sindang illegal. At nalaman namin, hindi naman pala si Ana Marie may-ari ng lupa rin. Lupahan rin yan lang. So sila may problema. Tapos ang problema naman kasi itong NN sa Sintado at iba pang stasyon, nagparapose na illegal Sila mismo nagsabi, para naging illegal. So suwa natin yan. Kasi malinaw, makukonvict sila dyan. Mahalo yung kaso. Pero sigurado, inot sa Gabos, demonsinda ng hapot. Kung ano ang sitwasyon. Nagtubod sa nasinda dyan kay Ana Marie, kay Tribunio na illegal, sindaman, illegal. Tapos bakong sarong post, yung iba, 2 post, nagpa-interview pa. So, si Ana Marie, kakasuhan din namin yan ng libel. Si Tribunio, kakasuhan namin yan ng disbarment, libel. So, siyempre, pag-prepare ng kaso, hindi naman orada-orada. So, piniprepare namin yan. Baka next week, file na namin yan. Pati yung final illegasyon kasi di ba nag-ano na rin ng Sanggunian, papailan si illegasyon dahil puro kasi nungalingan. Bakit nahahaloy? Napapagayon yung kaso kasi hama na yung kaso, biglang nagpo-post na naman siya ng bago. Dagdagan. Kaya nga nag-aanat ako, sana mag-post na naman siya ngunyan ng mga kasinungalingan. Ilalo namin yung dadagdag. So kaya naghahaloy, nagkukusog yung kaso, lalo siyang napaproblema yan si Hawhaw. Okay. For confirmation po, Governor, si Ana Marie and Attorney Tribunio, makakabali siya din dahil nakalag po sa resolution and other persons responsible for the publication po, Governor. Totoo yan kasi ewan ko, yung brigada yata meron din po. So, tignan natin. Kaya nga yung other, no? So, sana man lang kung kontra sila sa amin, halata naman, karoon naman sila ng konting fairness. Sana naman lang maghapot sila, mag-research at ayusin nila yung post nila. Kasi kung sasabihin nilang illegal, si Gob Luigi raw ang nagtaon ng permit, bako naman si Luigi, ako Una-una, kakasuhan rin sila ni Luigi. Doon pa lang sablay na sila, di ba? Si Gob Luigi ang nagtaon ng permit. Tapos illegal O di pati si Gong Luigi kakasuhan sinda, nakapreparar na rin. Yun nga halatang salaang mga diskarte baga. Dahil pipidan sila ng information ng isang abogadong maluyaman. O hilingon mo,
si Roma, land grabbing, si Say Abogado, Tony Trevino, Randall, o nasa inyong kaso nila. O ngunyan, kami ang magkakaso sa kanila, private na, yung Wanderlust ang magkakaso sa kanila. Inaayos lang namin, no? Kasi gusto namin pag nag-file, siguradong mananalo. So, kakasuhan talaga namin yan. Wala namang problema. Ngunyan, sinasabi nila, illegal na ginibo namin. Di magkaso sila sa amin. Tama ba? Hindi. Until now, walang kaso. Hindi man nadada. Wala naman. Kami kasi sa Court of Justice, sila Court of Public Opinion. Sila nagpapaano lang, poropotik lang dyan sa media, social media, kasi mga lingan. Wala namang prueba. So, matagal lang po proseso sa libel, cyber libel. Pero so far, nananalo naman lahat ng province eh. Tumatagal lang. Ayan sa NX, nanalo na kami. Yan si Osabal, pagka napa-inject na bagay yan. Diba? Ang dami-dami mga sinasabi. Cyber libel, okay. Hindi, yung sa Bicol Light baga. Sa Bicol Light, yung una, kasurekuan. Di ba, pinaila namin yan. Saka nag-inject baga ang court, daog baga yan. At marami pa kami nilalabas sa kanya. Pero, di nga, kita mo, nakarma siya, o nasa niya ng mikropono niya, wala na siya. Mayo na magtutubod niya. Galing na yan sa NX, nagtrabaho sa Bicol Media, sinibak yan. Ngunyan, di nagbabayad. Sa iba matubod sa taong yan na kung i-analyze mo, lahat ng kinaulay niya, niloko niya. Diba? So, siguro mag-barangay captain na lang siya sa Lupi. Yan sa Lupi. At mamamatian niya na di siya magana. O kaya barangay kagawad. Pwede. Okay. Anyway, Gob, ayun, yan sinasabi ko pari kasi kwan hindi monkey business. Monkey business Anyway, dito naman tayo sa 3D at Naga City. Si Benji Rivera, BBS. Benji, go ahead. Thank you. Benji. Hello. Marami tong issue si Benji kay Hawhaw. Hello, Gob, good morning. Yes, go ahead. Thank you very much, partner June, kay Michael. Gob, good morning. Hello. Good morning. Gob, unang-una po, mataas po ang naging resulta ninyo dito sa RPMD survey at paabutan ulit kita ng congrats. Pero may mga nagsasabi, Gob, iba po ang sukatan at aktual epekto ng mga proyekto sa bawat barangay. Gob, paano po ninyo pinatunayan na mataas ito pong mataas na rating na ito dito po sa personal ninyong mga lakad dito po sa ating probinsya, Governor? Well, yung RPMD basado sa survey yan, no? So, nagpaka-survey sila sa buong Pilipinas, sa Kamsur. Last year, lang po tayo, top performing sa Bicol. So, ang mga Bicolano po, nahiling ninda yung mga programa natin siguro sa health. Matagal na tayong zero balance billing. Ang Kafuerte po, araw-araw nagbibigay ng medical service, may gamot. Sinong probinsya ang gumagawa niyan? Wala naman tayo lang naman. Kung meron man gumagawa, once a month, once a year, tayo araw-araw Sino ba ang pinakamaraming probinsya na pinakamaraming medical van na may x-ray, blood chem, dental? Tayo sa buong Pilipinas, meron na nga tayong 10, may dumating pang 4 May dumating pang bago, no? So dinadagdagan natin hindi lang medical services, may bulong, libre. Araw-araw nagdi-deliver tayo ng wheelchair. Sa may mga patay, may burial assistance tayo. Ang scholarship natin, 35,000. So, yung mga bagay na yan, nahiling namamatian ka ng mga constituente. Kaya pag sinisurvey, nagluluwas. Ngunyan, bakit nationwide? Siguro nakikita nila sa social media, pinag-uulayan sa ibang lugar. Sa Kamsur pala, zero balance billing. Sa Kamsur pala, may libreng bulong. Sa Kamsur, ang daming scholar. Opo. Sa Kamsur, pag nagadan, may burial assistance. Sa Kamsur, ang daming programs. So, hindi lang po nalalaman ng mga Bicolano Kamsur ang mga programa natin. Ngayon, nationwide na. So, national survey yung ginawa. So, siguro nakikita na sa social media sa iba't ibang mga account, no? Sa Weather News Agency na binabalita nindo, binabalita sa national. Kasi mga programa natin,
nababalita sa national eh. Ano ba yan? Yung pagbukas ng cold storage, national yan. Opo. Pagbukas ng coconut processing, yung mga renewable energy projects natin na billion-billion. Alam niyo, pinakamalaking investment sa buong Pilipinas, yung 165 billion na renewable energy dyan sa Copenhagen Infrastructure, yung 1,000 offshore wind project. Opo. That's the biggest in the country. Pinakamalaki yan. Ang second biggest in the country, yung Mexifrach, dito rin sa Camsur. So, national impact po ang mga projects natin. Yung Camsur Uptown, ako sa akin nakatulong sa survey, yung Kaugma. Kasi kung nag-survey sila ng May o June, buong Pilipinas nagdala ng Kaugma, di ba? Nakita mo nga mo, 1.1 million views. So, nakatulong rin yung Kaugma na grabe pala sa Camsur. Grabe festival, milyon ng views, 100,000 ang tao. Tapos, wow, meron silang Camsur Uptown. So, ako yun, may effect rin yung Kaugma at iba't ibang mga programa natin na pinag-uusapan sa nasyonal. Kasi kung pumunta ako Manila ngayon, pinag-uusapan hanggang ngayon, ang ganda ng Kaugma. Ang ganda nyo. Tapos, grabe, believe ko sa'yo, meron pala kayong mga wind energy. Tapos sinasabi, palagi pala pupunta si Presidente dyan. Siyempre, pag pumunta ang Presidente sa Camsur, nationwide ang di ba, ang coverage. So, ang Camsur, pinag-uusapan na nationwide. So, nakakatuwa at antay na lang nyo, meron tayong parang programa sa August na bibisita na naman ng ating Presidente. Ilo-launch, i-inaugurate ang isang napakagandang project. Antay na lang nyo. Isa na naman, hindi lang national, global effect na project na mag-export tayo ng agricultural product galing sa Camsur. So, inaantay na lang natin ang confirmation this August na bumisita ang Secretary of Agriculture at posible ang ating Presidente. So, itong mga project, hindi lang may epekto sa Bicol, sa Camsur, sa buong Pilipinas. So, Benji, yan talaga ang resulta ng mga programa natin na national impact. Yes, talagang yun pong RPMD, ang resulta ng kanila po namang survey is pinagbasehan sa talagang performance po ninyo, Governor. Gob, nung pong nakarang araw, nabunyag na po ang nasa likod ng isang troll page na ang pangalan is Nico Perez. Governor, at kung titignan po ninyo ang page na ito, Gob, kayo lang po ni Mayor Leni Robredo at ikaw po, Governor El Rey, ang paboritong banatan ng page na ito, Gob. Sabi po ng PNP Cybercrime, kilala na po nila kung sino ang Nico Perez at kung saan po ang location dito. And sabi po ng PNP, hihintayin nila ang formal na may magreklamo sa kanila po namang tanggapan. Governor, may balak ka hubang magsampa ng reklamo dito kay Nico Perez, Gob? Maganda po yung balita na yan. So, di ko alam yan. So, kung maganda yung nasabi mo yan, mag-file kami ng complaint. Yes. Siguro dudumanan ko muna si Arnel. Kaulayan ko muna siya. Arnel Clarinal. Arnel, si Nico Perez. Ito ga na. Ko man yan si Arnel. Si Arnel naman, nung grabe yung tabang ko dyan, Saka nahalata naman talaga yung Nico Perez kasi nung tumakbo si Vice President Leni, ang palaging tinitira nila si Leni. So hindi ako. Nung binanatan ako ni Hawhaw, biglang sa akin na. So, malalaman mo kung sino talaga. Sino ba ang bumabanat kay Leni at bumabanat sa akin? O di si Hawhaw. O di, halata. O ngayon, sino naman si Nico Perez? Totoo yan. Marami nagsabi sa akin na hindi lang cybercrime, pati NBI Garo kinonfirm na kung sino yan. Correct. So, Arnel, siguro, sabagay, hindi naman ang cybercrime naman hindi naman mapupunta sa ICC. Diyan lang sa Naga City Jail lang naman yan. So, di ba, bibisitahin natin si Arnel kung sakali. Alam naman ng tao kung sino yung Nico Perez na yan. Alam na natin lahat yan. Yes. Wala namang kredibilidad. Pero nung isang araw, hindi ko naman pinapansin yan. Tinignan ko rin. Kung titignan mo, wala naman 100 likes at comments eh. Wala naman rin talagang Kumbaga, kung titignan mo, sila lang ang hindi na niniwala yung tao sa kanilang mga post. Ako nga tignan yung post ko, no? Yung post ko ng nag-post ako dun sa School of the Future, 290,000 views. So, hindi lang Bicolano ang nakikinig yan, Maya Manila. No? Nung pinost ko yung
Kamsur Uptown video, parang over 90,000 views. So, ang gusto ng tao talaga, Benji, Micol at Jun, positibo. Yes. Kung meron mga negatibo, nagkakapirasan na yan. So, anyway, bibisitahin na lang natin sa kulungan kung sakaling matuloy na yung kaso din. At salamat, Benji, sa mo. Mag-file talaga kami ng complaint kasi ngayon na na-identify na nila yan, sa-file na namin. Very good, Gob. Isa yan sa mga mainit na issue ngayon yung pong pagkakakilala dito sa troll page na ito na sinabi nga ni Mayor na ang nasa likod dito ay isang politiko, nagfi-finance, Gob, para banatan siya at ikaw, Governor. Gob, narinig ko kanina ang pangalang kabalang si Joe Sabal. Itanong ko na sa iyo, Gob, hindi ko na po papalampasin. Bago daw, Gob, nagsara ang istasyon ni Joe Sabal, itong Radyo Guapito, totoo ba, Gob, na nagpaabot ito ng mensahe sa inyo na gustong makipag-usap, makipag-meeting sa iyo si Joe Sabal at parang babalik daw, Governor? Bago po nagsara itong istasyon, Gob? Hindi naman. Nag-text sa akin yan si Russell. Aha. Si Russell yung nag-text sa akin kasi ibang pangalan ng ginamit pero may picture niya. Pero sino ba to? So, yan si Russell. Sabi ko, sino ba yung Russell na yan? Siya pala yung siya yung broker. Kaya nakakuha ng black time yan si Osabal. Okay. Pinadala sa akin yung utang at yung termination. So nagtanong-tanong ko, bakit di ko naman kilala to? Ba't nagpapadala ng utang? Gusto yata ako pa magbayad. Ngayon yung sinasabi mo, suspecha mo, yun nga, baka gusto nilang bayaran ko, tapos sorry na. Hindi naman tayo papayag sa ganyan. Magbayad, kung may utang sila, bayaran nila, di ba? Hindi lang yung utang nila sa Allied. Yung utang nila sa mga empleyado na hindi nila binabayaran. At lagot sila, pati BAR, habulin na rin sila. Kasi kung hindi sila nagbabayad ng black time, hindi sila nagbabayad sa empleo, malamang hindi nagbabayad ng tax yan. So, patong-patong na problema nila. Paano, Gob, kung lumapit sa iyo si Joe Sabal, na dati mo namang kaibigan, mag-sorry sa iyo at gustong bumalik sa iyo? Hindi lang kaibigan. Ako nagbuhay diyan sa mag-asawang yan nung nakakasuhan ng murder. Wala silang hanap buhay. Ako nagbigay ng pang-araw-araw ng gas nila, binuhay ko yung pamilya nila. Yung abogado nila, ako nagbabayad. Ang dami ko pang text dito Hindi ko pa nga nilalabas pambili ng abogado, pangkain, pang-scholar, ang anak ko. Nasa akin pa yan, tinago ko lahat ng text niyan. Sa kaso nila, tinulungan pa yan. Alam naman niya yan Kaya, alam mo, bilog ang mundo, nakarma na siya tungan yan. At kasi wala nang yan. Wala nang kakausap dyan kasi sirang-sira na yan. Lahat ng kinausap niya, niloko niya. Niloko niya ako, niloko niya yung Bicol Media, niloko niya yung NX, niloko niya Allied. Ang magpatol sa kanya, loko-loko lang. So, ngunyan, ini-interview niyo ako, salamat. Ngunyan, may na siyang mikropono. Ordinaryong tao na lang siya ngunyan, na nagpara-post pa sa mga social media. At kung titignan mo, wala naman nag-like at comment na. So, Benji, malinaw na yan. Tapos na yan as a broadcaster. Kasi kung mismo empleyado, hindi niya sinisweldohan, yung kausap ng black tie, hindi niya binabayaran. Anong pagkatao niya, di ba? So, ang dami-dami naman nagbabayad sa kanya ng inaano niya. Kinakamkam niya. So, na yan, tapos na yan sa broadcaster. Opo. Kung nakikinig pala ngayon si Joe Sabal, Joe, wala ka na palang pag-asa makabalik kay Governor. Gob, thank you very much, Gob. Thank you. Jun, balik sa'yo, Jun. Maiko, thank you. Thank you, Benji. Akala ko gawin mong reporter Anyway, si Benny Desena sa IB naman tayo, Ringgodada. Benny, good morning! Yes, Jun, good morning. Good morning po, Governor Elmer Villaferte. Si Benny Desena po, live tayo sa DWEB Kamasur. Good morning, Governor. Rosmaray na Aldaw po sa mga taga-Ringgonada. Rosmaray na Aldaw, Benny. Opo, nakikiisa ang mga taga-Ringgonada sa pagbati po sa inyo dahil sa mga natatanggap po yung mga awards, lalong-lalo na ang pagiging top performing most trusted governor dito po sa atin sa Pilipinas. Lahat po sila ay natutuwa na talagang ito po ay naibigay sa inyo ng RPMD. Pero sa kabila po nito, Governor, may ilang nagpupunta dito sa istasyon. At ang tanong nila,
ano ba ngaya ang mga plano, programa, proyekto pa ni Governor El Rey para sa mga taga Rinconada? Dahil alam naman natin, ang Rinconada, almost 200% ang laging suporta po sa pamilya Villafuerte, Governor. Well, priority naman natin lahat ng bayan. Rinconada, priority natin yan. Palagi tayong panalo dyan. Grabing support. Kahapon lang, miniting natin ng lahat ng barangay captain ng Nabwa. Nagbigay po tayo ng tag 25,000 na ayuda para sa projects nila sa kababaihan. Miniting rin natin ng mga halos lahat ng kapitan ng buwi. Tapos nandun kasama si Mayor Lacoste. Napag-usapan natin yung mga programa, serbisyo, medical, scholarship, sa trabaho. Magpapa-food for work po tayo din sa buwi. Sa mga proyekto, covered court, barangay hall. So, nagbibigyan natin ng sound system lahat ng barangay dyan. Dahil may mga activities po ang barangay sa iba't ibang lugar, nag-uupa sila. So, pinagmarahay ko na ako, si Governor Luigi, Congressman Migs, Congressman Luigi, nabigyan na lang sila ng sound system, no? So, wireless, Bluetooth, may mic. So, tuloy-tuloy po. Siguro hindi lang yun nalalaman, but kagaya kahapon, ka-meeting natin ng Nabwa, ka-meeting natin ng Buhi, mimitingin rin natin yung ibang lugar dyan sa Rinconada. So, palagi naman tayo bumibisita dyan. Siguro, namamonitor mo rin, Benny. Pag-inauguration, nag-umpisa na po si Congressman Mix. Hindi ako nakapunta dyan sa Iriga, but nagpadala tayo ng ayuda. May financial assistance tayo sa lahat ng high school students. May school bag. Tuloy-tuloy po medical mission, kalsada, school buildings. Siguro lalabas namin yung mga lista ni Congressman Migs, ang mga lista ng school buildings na ipapagawa this year. Tuloy-tuloy po, marami tayong proyekto. Hindi sa Rinconada, sa lahat, all over Camsur. But of course, special thanks sa mga Rinconada na talagang grabe ang pag-anduyag sa tuyang Iribanan, sa muyang pamilya. So, salamat, Diyos mabalos. At asahan po nila na tadagos po tayo dyan. Doble, triple po ang esperso natin ang aming mapagay na Rinconada. Opo, dahil hindi naman pwede talagang itago. Simula sa father mo po, kay the late Governor Congressman LRB, sa mga anak mo, lalong-lalo na sa iyo, talagang pagdating ng panahon na kailangan ng suporta ng Rinconada, talagang ipinaparamdam po sa inyo ang kanilang buong suporta ng ilang taon na po dito sa amin sa Rinconada. And pag kami nangangailangan, hindi sila nagpapabaya. Kaya ngayon naman sila nangangailangan, kami naman ang hindi nagpapabaya. Brigada Eskwela, kanakaaging bulan, support life schools. So, ano yan, tuloy-tuloy, whether Brigada Eskwela, food for work, scholarship, medical, burial, livelihood, bigay tayo ng livelihood. Sabi ko nga sa kababaihan, 25,000 assistance per barangay. Isipin mo, million yan sa 43 barangays. So ano yan, tuloy-tuloy yan. Food for work, umpisa natin dyan sa Buhi. Hindi lang yan, pati Baaw, Bato, Balatan. Magbubukas na rin po yung eskwelahan dyan sa Bato ng Villafuerte College. Magpapagawa tayo ng college dyan sa Buhi. Dialysis centers at colleges sa iba't ibang lugar pa ng Rinconada. So ayan, ano yan, tuloy-tuloy tayo dyan. Hindi tayo nagpapabaya dyan. Opo. At nung isang linggo, may isang grupo ng mga magsasaka ang umakyat po dito sa EB. Nagtatanong sila tungkol sa latest sa ubi, fast tracking po ng ubi dito sa atin sa probinsya ng Camarines Sur para po may export sa ibang bansa. Dito po sa Rinconada, meron din po ba tayong mga ubi plantation na talagang tinitingnan ninyo na magiging malaking bahagi ng pag-fast track po ng ubi production, Governor? Opo, sigurado yan. Kahapon lang, kasabi ko nga, nag-meeting kami sa lahat ng kapitan ng Buhi. Mga aplag barangay ng Buhi, Igbak at iba't iba pa dyan. Nag-uli na kami ni Mayor. Pupunta na po ang province next week, inspecting yung lugar, mag-soil testing na. Ang Camsur po ay 4 years na namin pinag-uusapan itong ubi. Nakakatuwa nga ngayon na sikat na. Pero modesty aside, matagal na natin pinano yan. So ready na tayo ng magtanim ng 2,000 hectares sa iba't ibang lugar. Kausap ko po ang Secretary of Agriculture regarding ube. Kahapon nag-meeting kami sa Zoom kasama si Yusik Philip Yang ng DA, kasama ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, kasama ang Israeli Embassy, nagtutulungan, private sector para ma-promote ang ube at Camsur isa sa priority. Magandang programa yan dahil pwede magpatanim sa mga upland barangays ng Rinconada, ng First District. Sa Rinconada, maraming upland barangays, no? Whether Iriga, Buhi, Balatan.
Dito naman sa Bato, dito naman sa First District, maganda rin ang Del Gallego, Ratay, Sipokot. Dito sa Goa, Tigaon, maganda magpatanom ng ubi. Ocampo, yung mga elevated, upland ng ang ubi kasi mas gusto yung mas malamig, mas mataas. So kompleto tayo dito sa Kamsur ng ganyang mga lugar. Piga-identify na natin, hindi lang sa salita, sa gawa. Habang ang iba nagpo-focus sa kung ano-ano, tayo tuloy-tuloy. So next week yan, saka magpapatawag rin ako ng UBI council meeting. May sanggunian resolution na yung declaring na UBI as a priority crop ng Kamsur. Nag-file na rin si Congressman Mix, Congressman Luigi ng bill declaring UBI as a priority national program. So tayo, hindi lang sa salita. May kongreso, merong sanggunian, merong lugar na for plantation. Kinakausap ko na pa ang UPLB at ang DA. Magtatayo tayo ng tissue culture lab dito sa probinsya. So, kung titignan nyo, hindi lang sa salita. No? Minsan hindi nyo nakikita yung mga ginagawa. No? But tuloy-tuloy po tayo dyan. Okay. Governor, maraming salamat po sa oras nyo sa DWEB. Back to you, June. Thank you, Benny. Go blast na lang to kasi babalikan lang natin itong Camarines Sur Provincial Medical Center. Kasi pansin namin, pag di nasasagot ni Legasyon yung issue yan sa IWID, pag hindi nasasagot ni Fentibilla yung issue sa mga palpak na mga flood control sa partido area, isa lang ang silang sinasagot. Yung ang provincial hospital, hindi nag-ooperate. Alam namin na paulit-ulit mo nang binigyan paliwanag to, Governor, kung bakit ganyan ang status ng hospital na yan. Well, alam mo, madali magbatikos, no? Una-una, magpunta ka sa Naga City Hospital, kadto, no? Ngunyan, na-improve na ni Mayor Lenny. Wala namang gamot at nire-repair sa BMC ng panahon ni Legasyon. So, kasi isipin mo, ang Naga City, 27 barangays. Ang Kamsur, 1,036. Ang layo naman ng accomplishment ng Kamsur sa Naga City kumpara nung panahon ni Nelson Legasyon. No? Kay Mayor Lenny, nakita mo, gumanda ngayon. Sinabi nga niya, may nakuha na siyang 1 billion na project. Matatapos na yung Plaza Quezon, natapaganda yung mga programa dyan. Basa ko, sinusuportahan ni BBM yung programa dyan, yung street park concept na. Maganda po yan, suportado natin yan kasi dapat pag may bayan, syudad na gumaganda, mas gusto natin mangyari yan. No? Hindi kaya ng ibang kalaban natin. Napapaganda natin ng Kamsur, hindi nila kaya, nagbabatikos. No? So, sa akin, yung hospital lang sa Bulano yan, may allocation na po tayo ng 250 million dyan this year na i-renovate yan. So, in fact, inuumpisahan na yan. So, madali lang naman sila manira, no? But nagpa-function yan, hindi as a level 2, level 3 hospital. Dahil hindi po madali magpatakbo ng level 2, level 3 hospital. No? Siguro 100 pages ang requirement ng DOH. But kino-comply natin yan. No? Wala pang problema. Kung na-delay yan, okay, ako unamin yan. Pero habang hindi nagbubukas kasi yan, tuloy-tuloy naman ang medical services namin, yung Kaforte, medical fan. So, pwede nilang batikusin yan kung walang nangyayaring medical. In fact, hindi na nga sila nagpupunta hindi na nga nila kailangan pumunta ng Bula Medical. Dahil kami na nga mismo pupunta sa kanila di ba? Pero papatayo pa rin yan, papagawa pa rin yan. So, kaya nga ang ginawa namin, di ba? Bumili kami ng mas maraming medical van dahil mas gusto ng tao. Kasi kung tatanungin mo, anong gusto nyo? Pumunta sa ospital, sa mga district hospital, sa provincial hospital, o kami pumunta sa iyo? Kayo na lang. So, yan ang pinukuso namin na ilang taon na kami na pupunta sa kanila. May doctor, nurse, may x-ray, may medical, may dental, may bulong. Pero siyempre, tutuloy natin yan. Madali lang naman maghaw-haw ka Ang problema, naniniwala ba ang tao? So, ang tao maanggot ay dahil nagbukas kung mayosin ng namamatian na services. Pero, mas maraming ang taong nagbe-beneficio doon sa medical. At kaya, yung mga issue nila, wala yan. Sa Tigaon, sige ang tanong ko, madali siya magbatikos ng may medical ban ba siya? Pag nagpunta ka sa Tigaon Infirmary, may bulong ba? Ambulansya nga walang gasolina So, makikita mo ang management style ng Pentebella. Nung panahon ni Nelson Hauhaw, ang Naga Hospital, wala naman yan. Referral hospital lang yan nung panahon niya. Pupunta ka dyan, tapos i-refer sa BMC. Mismo nga BMC sa Pili, nire-refer sa Kapuerte dahil wala silang gamot Pumunta ka ng BMC, wala namang gamot dun. Kami may gamot Dito sa Pili
Hindi ko alam sa Naga. So, madali sila magbatikos. Pero ang nagdadangog, tayo matubod dahil ay sasabihin lang nila, hali na nga niya yung medical bandigdig. Labot ko na sabi. Wala ako tayo managda. Totoo yan. Oo. Ito issue kay Nelson Ligacion, how. Oo. O yung yan dyan sa Iwid. O ano nangyari? Yung Bureau of Fire na Protection, nagpatayo ng building, wala naman raw di binayaran yung tao. Di pa Pangatlo, bayad. yung Convention Center. Nakita ko, nagpost si Benji. 200 million garo ang nagastos, nasa ina, dinahaman, poste pa lang, corruption yan, plunder yan. Sa Carolina. Oo. Saka balita ko, ano raw, government project, pero private ang may-ari. Yung kay Aman. Una-una, tanongin nyo dyan sa media, pwede, kung public yan at Naga may-ari niyan, bakit may bakod? Bakit hindi nakakapasok ang tao? So, yan ang tubangon niya, simbagon niya. Nelson, how. Yung Naga City Convention Center, 100 milyon na gastos. Nasaan napunta pera? Diba? So, sagutin niya. Madali siya magsabi ng issue dyan sa ospital. Ano nangyari sa Convention Center? At marami pang iba. Ang daming kalokohan ni Ligacion ng mayor siya. Akala niya makakalusot siya. Nag-issue dito sa Uptown. Kung ano-ano. Tapos siya pala ang nangaapi doon sa mga farmer dyan sa Balatas. Nakakatuwa nga. Yung mga inapektuhan niya, matagal na at talagang tunay na inapi. Umiiyak. Yung ditong kinuha niyang mama na umiyak, yung anak, binigyan ko ng bahay. So, ang tanong ko, kami namigyan ng bahay, kami namigyan ng trabaho, kami namigyan ng scholarship. Siya wala na binigay dyan sa Iwid. Ni Cinco. So, tapos, siya yung naghahambog. So, ang tunay na land grabber, siya. Diba? So, yan ang issue. Corruption sa Naga City Convention, lalabas yan. At ang alam ko, marami pa, hindi pa nga niya nasisimbag yung issue sa STL na 600,000 kada bulan, na payola. Di pa nga niya nasisimbag yan. Maski nga niya yung housing program dito sa Naga City ng province. Kaya dinelay baga kami ng ilan buwan. Kinausap yung contractor nun, tinanong ko ba't delay, hindi raw ini-issuean ng building permit, nang hingi raw ng 8 million. Sige nga, simbagon nga niya yan. Simbagon niya, di ba? Isipin mo, building permit, programa ng presidente, hinihingian ng pera. Yung kasupugan yung nangyayari na yan. Kaya nangyayari sa kanya, di man siya pinapansin sa Naga na, isipin mo, nagpunta si Secretary Ving 2 beses na sa Naga. Nagpunta si President Marcos sa Naga. Di man siya imbitado. Saan ka nakakita? Saan ka nakakita? Hapot ko lang. Dahil siya imbitado. Dati siyang mayor. Congressman siya, incumbent. Kaya siya imbitado. Tapos sinasabi niya, imbitado raw siya. Oo, pinaimbita ko siya doon sa cold storage. Sabi ko, sige, imbitahin mo. Tingnan natin kung magduman. Inimbita raw siya. Di naman, dahil nga, sumbungan na lang mo ni issue, dahil man siya inimbita sa Naga. Diba? So, 2 beses na pati Secretary Vince yan. So, big sabihin, abo sa iyang mga kaatubang ng mga national officials, pati local officials. Simbagon niya na former Naga City Mayor siya, incumbent siya, di siya imbitado. Hindi pa nakasupog yun. Sa diri mong lugar, di ka inimbita. Diba? Kaya nga kung saan siya nakakaabot ng Sipokot, nakakaabot ng Rinconada. Diba? Kasi hindi man siya imbitado at welcome sa dili niyang lugar. Yan talaga ang tunay na KSP kulang sa pansin. Out of jurisdiction na kasi hindi pinapansin sa kanyang jurisdiction. Ayun. Totoo yun. Governor, maraming salamat. Po. Maliban, Governor, kung mayroon pa tayong mga bagong announcement sa mga taga-lalawigan ng Kamsur, ang importante yung mga issue na bibigyan natin ng paliwanag. At sabi nga ng iba, magkumparahan na lang. Yung pinakabali, magkumparahan na lang kung sino may ginagawa talaga sa lalawigan ng Kamsur, Governor. Salamat sa oras at siguro pakiusap ko lang na patuloy na antabay ang mga ating konstituente sa Facebook ng Province of Kamsur, sa aking account, para labas-lalo ngayon nalalaman yung mga good news. No? Yung pinost dun sa Province of Kamsur na naghahanap ng driver para sa Green GSM,
Marami nag-apply, antay na lang po nila kasi inaantay na lang po yung frangkisa. Paglawas ng franchise, sigurado makaka-employ ng additional 300 or more na drivers, no? Hindi na kailangan magpa-Manila. So ano yan, marami tayong good news, marami tayong mga programa na ongoing at gagawin. Salamat sa media, salamat din sa oras, Diyos Mabalos. At God bless, mabuhay po kayo. Salamat. Maraming salamat, Governor El Rey. Okay, thank you very much sa satuyang mga sister station, digdi po sa Naga City, saka sa KM Partido, and sa Patuye, sa EBFM Kiparing Benny, mga tugang. Ano po? Yan po si Governor El Rey Villafuerte, mga tugang, na interview ta ko niyan. Katakod kaning mga may init na issue digdi sa Naga City. Ano? Kung si kung si Ardel, ay nako, Ardel, karakanta ka ng yung Go Patawad, basta si Joe Sabalda, partner, Parikoy, bayo na pag-asa. Si Benji Rivera, Radyo Banana. Kanadad yung pag-asa makabalik. Bago pala naggasara si istasyon nagparapang nagparapalipad hangin na kung pwede ang bumalik. Ay, si mga Dabarkadstang naghahalat kan sa inyo pong Gcash. Ay nako, tigihiling ko po si mga nakababad or nagdadalan live. May napili na po ko at yan, kukuanong ko po sa imong Gcash number. Papadaran na po kan 500 pesos. Sa pangarap po kan bilog na pwersa kan BBS 91.9 sa mga talahapitak kasi ng mga radyo. Ako po mga tugang si Benji Rivera, mabalos kan sa inyong pagkantabay. Basta Bareta, sigurado labanan ng fake news. Si Benji Rivera, Radyo Banana. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banan Extreme. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Juan 3:16. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol,